palamunin. Walang silbi. Basahan. Iyan ang mga huling salitang ipinabaon sa akin ni Dario sa halip na paalam. Ang 10 taong inalay ko para pagsilbihan siya ay tinumbasan lamang ng isang nilukot na divorce paper na inihagis sa malamig na sahig. Habang yakap niya ang ibang babae sa loob ng bahay na kinuskus ko hanggang kumintab ang bawat sulok, heto ako, itinapon sa gitna ng bumabagyong gabi sa Maynila. Ang tanging dala ko ay ang 7 buwang sanggol sa aking sinapupunan na ngayoy pumipintig sa takot at sakit. Inakala nilang ito na ang katapusan ng aking kwento, ngunit nagkakamali sila dahil ang babaeng lumuluhod sa putikan ngayong gabi ang siya ring babaeng hahawak ng kanilang kapalaran bukas. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayoko ng amoy ng pritong bawang sa damit ko? Ang tinig na yon ni Dario ay hindi sumisigaw, ngunit mas matalim pa ito sa anumang patalim na bumaon sa aking dibdib. Nakatayo ako sa bukana ng dining area. Hawak ang mainit na mangkok ng sinigang na niluto. Kunang mahigit 3 oras dahil alam kong ito ang paborito niya tuwing umuulan. Ang aking mga daliri ay namumula at may maliliit na paso mula sa mantika. Nanginginig sa bigat ng mangkok at sa bigat ng kaniyang tingin. Sa kabilang dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Celeste. Suot niya ang isang seda na robe na mas mahal pa yata sa kabuuan na ng aking pagkatao. At ang kaniyang mga kuko na bagong manicure ay marahang humahaplos sa kupitan ng wine. Ang kaibahan ng aming mga kamay ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Ang sa akin ay magaspang, puno ng hiwa at amoy kusina. Ang sa kanya ay makinis, mabango, at hindi kailanman humawak ng basahan. Dario, nagluto lang naman ako kasi akala ko. Sinubukan kong magpaliwanag, ngunit naramdaman ko ang pagbara ng tinik sa aking lalamunan. Hindi ko na natapos ang aking sasabihin. Sa isang mabilis na kumpas ng kamay ni Dario, hinawi niya ang mangkok na hawak ko. Tila bumagal ang oras habang pinapanood ko ang pagtilapon ng pinaghirapan kong lutuin. Ang mainit na sabaw ay tumapon sa aking hita at paa bago tuluyang humampas ang porselana sa marmol na sahig. Ang matining na tunog ng nabasag na mangkok ay umaling-awngaw sa katahimikan ng mansyon na sinundan ng hapdi na gumapang sa aking balat nang maramdaman ko ang init ng sabaw na bumabanas sa aking binti. Napapikit ako ng mariin, pilit na pinipigil ang sigaw ng sakit. Sanay na ako sa sakit. Ang sakit ng paso ay wala kumpara sa sakit ng pagbabaliwala. Look at what you did, Luna. Ang kalat. Ang mataray na reklamo ni Celeste habang itinaas niya ang kanyang paa sa upuan, tila diring-diri na madampyan ng sabaw ang kanyang balat. Paano kung madulas si Dario? Paano kung mapahamak ang baby namin? Napatingin ako sa tiyan ni Celeste. Flat na flat ito. Wala namang baby. Ilang buwan na nilang ginagamit ang rason na yon para ipamukha sa akin na ako ang may pagkukulang, kahit na ang totoo ay ako ang nagdadala ng kambal na anak ni Dario sa aking sinapupunan. Agad akong lumuhod, hindi para humingi ng tawad, kundi para pulutin ang mga bubog. Ito ang instinct na itinuro sa akin ng 10 taong pagiging asawa. Protektahan siya, kahit na ako ang nasusugatan. Naisip ko na baka matapakan ni Dario ang bubog. Baka masugatan siya. Habang pinupulot ko ang matutulis na piraso, naramdaman ko ang pagtulo ng dugo mula sa aking daliri, humahalo sa sabaw na nasa sahig. Ngunit sa halip na tulungan ako, naramdaman ko ang dulo ng sapatos ni Dario na tumulak sa aking balikat, dahilan upang mapaupo ako sa gitna ng kalat. Itigil mo na yang pagiging martir mo, Luna. Nakakasawa na. Ang malamig niyang wika. Umalis ka na. Ayaw na kitang makita dito. You don't belong here anymore. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kwarto sa itaas at bumaba ang aking biyenan, si Doña Esmeralda. Ang kanyang mga hakbang sa hagdan ay mabibigat,
at puno ng awtoridad. May dala siyang isang itim na garbage bag na agad niyang inihagis sa aking harapan. Bumagsak ito nang walang buhay sa tabi ng mga bubog. Ang mga basahan mo, nilagay ko na dyan. Ang walang emosyon niyang sabi, ni hindi man lang tumitingin sa akin bilang isang tao. Lumapit siya at marahas na hinablot ang aking kaliwang kamay. Bago ako makapalag, nahila na niya ang manipis na gintong singsing sa aking daliri, ang singsing na tanda ng aming kasal. Ang singsing na ito ay para sa isang tunay na Montellano, hindi para sa isang katulong na pinalad lang makapasok sa pamilyang ito. Nakatitig lang ako sa kanya, sa kanila. Ang aking asawa, ang kanyang kabit at ang kanyang ina. Nakatayo sila doon na parang mga hukom na nagpataw ng parusang kamatayan sa isang inosente. Walang awa, walang bahid ng pagsisisi. Dahan-dahan akong tumayo. Bit-bit ang garbage bag na naglalaman ng kakarampot kong gamit. Ang init sa aking hita ay humuhupa na, napapalitan ng panlalamig na nanggagaling sa kaibuturan ng aking buto. Tiningnan ko si Dario sa huling pagkakataon. Gusto kong sumbatan siya. Gusto kong isigaw na ako ang nag-alaga sa kanya noong na-bankrupt siya, na ako ang nagbenta ng lupa ng tatay ko sa probinsya para may maipuhunan siya. Pero walang lumabas na salita sa aking bibig. Ang sobrang sakit pala ay nakakapipi. Tumalikod ako at naglakad palabas. Ang bawat hakbang ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Pagbukas ko ng pinto, sinalubong ako ng malakas na hangin at ulan. Ang bagyo sa labas ay tila nakikisimpatya sa bagyong nanalasa sa loob ng aking puso. Wala akong payong, wala akong pera, wala akong matutuluyan. Isinara ng guard ang gate sa aking likuran. Ang tunog ng bakal na naglapat ay tila tunog ng pagbagsak ng huling pag-asa. Napahawak ako sa aking tiyan nang maramdaman ko ang isang matinding pulikat. Kakaiba sa mga naramdaman ko noon. Ang sakit ay gumuhit mula sa aking puson hanggang sa aking likuran na para bang may pumipiga sa aking loob. Napaluhod ako sa basang semento. Ang tubig ulan ay humahalo sa mainit na luhang kanina ko pa pinipigil. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan mag-isa sa ulan? Tila walang katapusan ng dilim ng gabi habang binabagtas ko ang basa at maputik na kalsada ng Maynila. Ang bawat patak ng ulan ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa aking balat, humahalo sa hapdi ng mga paso sa aking binti. Ang mga sasakyang dumadaan ay walang pakundangan kung humarurot, na para bang ang mga taong naglalakad sa gilid ng daan ay mga basurang hindi dapat iwasan. Isang itim na sedan ang mabilis na dumaan sa baha at ang tubig kanal ay tumalsik sa aking mukha at damit. Napapikit na lamang ako at napayakap sa aking tiyan. Pilit na pinoprotektahan ng mga sanggol sa loob mula sa lamig at dumi ng mundo. Ang suot kong damit pambahay ay basang-basa na at kumakapit sa aking nanginginig na katawan. Wala na akong maramdaman sa aking mga paa. Ang tanging nagtutulak sa akin para humakbang ay ang pintig ng buhay sa aking sinapupunan. Kailangan kong mabuhay para sa kanila. Hindi ako pwedeng sumuko. Narating ko ang masalimuot na eskinita ng tondo. Ang amoy ng estero at nabubulok na basura ay sumampal sa aking pangamoy. Isang malupit na kaibahan sa amoy ng lavender at mamahaling kandila sa mansyon na aking nilisan. Ang mga bahay dito ay dikit-dikit, tagpi-tagpi, at tila anumang oras ay bibigay sa bigat ng ulan. Sa tapat ng isang maliit na sari-sari store na may aandap-andap na ilaw, naramdaman ko ang pagbigay ng aking tuhod. Bumagsak ako sa sementong puno ng putik. Ang aking paningin ay nanlalabo at ang huling imahe na aking naaninag ay isang matandang babae na lumabas mula sa tindahan, may dalang payong at isang mukhang puno ng pag-aalala at inis. "Hoy! Anong drama yan? Bawal tumambay dyan!" Ang bulyaw niya, ngunit nagbago ang tono ng kaniyang boses
Nang makita niya ang aking kalagayan, "Sus Mario Sep, buntis!" Naramdaman ko ang magaspang, ngunit mainit na mga kamay na umalalay sa akin bago ako tuluyang lamunin ng kadiliman. Nagising ako sa init na humahaplos sa aking balikat. Pagmulat ng aking mga mata, hindi ang pamilyar na kisaming may chandelier ang sumalubong sa akin, kundi ang kinakalawang na yero na may mga butas kung saan tumutulo ang tubig ulan na sinasalod ng mga timba at palanggana sa sahig. Ang tunog ng ulan sa bubong ay lumilikha ng isang ritmo na tila oyayin ng kahirapan. Nasa loob ako ng isang maliit na kwarto. Masikip, puno ng mga gamit na nakatambak at amoy efficacent oil. Nakahiga ako sa isang papag na may manipis na banig. Sa tabi ko, isang matandang babae ang nagpupunas ng aking braso gamit ang mainit na bimpo. Siya si Aling Sora, ang kilalang komadrona at tsismosa sa lugar. Ngunit sa oras na yon, siya ang naging anghel ng aking buhay. "Gising ka na pala." Ang masungit niyang bati, ngunit inabutan niya ako ng isang mangkok ng mainit na lugaw. "Kumain ka, hindi para sa'yo, kundi para sa mga bata sa tiyan mo. Butot balat ka na." Dahan-dahan akong bumangon. Ang init ng lugaw ay gumapang sa aking sikmura, nagbibigay ng kaunting lakas. Habang humihigop ako ng sabaw, napansin ko ang isang batang lalaki na nakasilip sa siwang ng pinto. Ang kaniyang mga mata ay nakatuon sa nilagang itlog na nakapatong sa aking lugaw. Ang kaniyang tiyan ay halatang kumakalam. Kahit na gutom ako, kinuha ko ang itlog at hinati ito sa dalawa. Tinawag ko ang bata at iniabot ang kalahati. "Kunin mo na," ang bulong ko. Kinuha ng bata ang itlog at mabilis na tumakbo palayo. Napailing si Aling Sora habang pinagmamasdan ako. "Wala ka na ngang makain, namimigay ka pa. Masyado kang mabait para sa mundong ito, ineng." Lumapit si Aling Sora sa akin upang ayusin ang kumot sa aking likuran. Habang inaayos niya ang aking buhok, natigilan siya nang mahawi ang hibla sa aking batok. Ang kaniyang mga daliri ay marahang dumapos sa balat sa likod ng aking leeg. "Kakaiba ang balat mo dito." Ang mahina niyang puna, tila kinakausap ang sarili. Parang hugis ng buwan na may bituin. Parang nakita ko na ang markang ito sa isang lumang dyaryo noon. Baka guni-guni ko lang." Hindi ko na pinansin ang sinabi niya. Ang atensyon ko ay napako sa ingay na nanggagaling sa telebisyon ng kapitbahay na rinig dahil sa manipis na dingding na plywood. Balitang showbiz ang palabas. Confirmed, ang businessman na si Dario Montellano at ang socialite na si Celeste Rivas engaged na. Parang may malamig na kamay na sumakal sa aking puso. Pilit akong tumayo at sumilip sa bintana kung saan tanawang TV ng kapitbahay. Sa screen, nakita ko sila. Si Dario, suot ang suit na ako pa ang namili noon, nakangiti ng abot tainga habang hawak ang kamay ni Celeste. Ipinapakita ni Celeste ang isang malaking singsing na diamante. Ang singsing na malayong malayo sa simpleng gintong singsing na hinablot sa akin ni Doña Esmeralda kagabi. "We are very happy," ang sabi ni Dario sa interview. Ang kaniyang boses ay puno ng sigla. Tila ba wala siyang asawang itinapon sa kalsada, ilang oras pa lamang ang nakalilipas. This creates a perfect family picture. Napahawak ako sa hamba ng bintana upang hindi ako muling matumba. Ang lugaw na kinain ko ay tila naging bato sa aking tiyan. Ang luha ko ay natuyo na, napalitan ng isang mapait na katotohanan. Habang ako ay naghihingalo dito sa tondo, nakikipagbuno sa gutom at lamig, sila ay nagdiriwang sa liwanag ng kamera. Tiningnan ko ang aking tiyan. Ang aking mga anak ay walang amang kikilalanin. Ang pamilyang tinutukoy ni Dario ay hindi kami. Kami ay ang nakaraan na kanyang ibinaon sa limot. Isinara ko ang bintana, pinuputol ang koneksyon sa mundo nila. Sa dilim ng maliit na kwarto ni Aling Sora,
Sa piling ng amoy ng luma at kahirapan, ay may isang bagong damdamin na sumibol sa aking dibdib. Hindi na ito takot, hindi na ito lungkot. Ito ay ang tahimik at nagbabagang puot ng isang inang inagawan ng lahat. Ang gabing isinilang ko, sina Sol at Mar, ay kasing dilim at kasing lupit ng gabing itinapon ako ni Dario. Wala akong mararangyang doktor o pribadong kwarto sa ospital. Ang tanging sumaksi sa aking paghihirap ay ang tumutulong bubong ni Aling Sora at ang paos na liwanag ng isang kandila. Walang epidural upang pawiin ang sakit. Bawat hilab ng aking tiyan ay tila pagbiyak sa aking katawan ng 2 beses. Ang aking mga kuko ay bumaon sa lumang kahoy na hawakan ng papag. Habang pinipigil ko ang pagsigaw, ayaw kong magising ang mga kapitbahay na pagod din sa maghapong kayod. Nang marinig ko ang unang iyak ng aking panganay, kasunod ang sa kaniyang kakambal, naramdaman ko ang paghalo ng dugo, pawis at luha sa aking pisngi. Hindi sila bininyagan sa simbahan, kundi sa aking mga luha ng pagsisisi at pangako. Pagsisisi dahil ipinanganak ko sila sa ganitong kahirapan, at pangako na gagawin ko ang lahat, kahit ang imposible, para mabuhay sila. Lumipas ang mga buwan na tila usad pagong. Ang dating luna na amoy mamahaling perfume ay naglaho na. Ang pumalit ay isang luna na amoy usok ng tambutso at pawis. Araw-araw, bit-bit ang isang bilao ng kakanin na niluto ni Aling Sora, nilalakad ko ang kahabaan ng Quiapo. Ang init ng semento ay tumatagos sa aking manipis na tsinelas at ang alikabok ng kalsada ay kumakapit sa aking balat. Biko! Sapin-sapin kayo dyan! Ang tawag ko. Pilit na nilalakasan ng boses kahit natuyot na ang aking lalamunan. Maraming beses akong tinaboy ng mga gwardya sa labas ng mga mall at simbahan. Minsan ay may mga lasing na tambay na susipol at babastusin ako. Ngunit natutunan kong magbingi-bingihan. Ang dangal ay hindi nakakakain. Ang pride ay hindi nakakabili ng gatas. Kailangan kong lunukin ang lahat ng ito para kina Sol at Mar. Isang hapon, habang naglalako ako, malapit sa isang high-end na grocery store, isang pamilyar na boses ang nagpatigil sa akin. My goodness, ang baho naman dito. Bakit ba pinapapasok ang mga hampas lupa sa parking lot? Nanigas ako. Kilalang-kilala ko ang boses na yon. Dahan-dahan akong lumingon at nakita ko si Doña Esmeralda, ang aking dating biyenan. Kakalabas lang niya ng kanyang sasakyan. Suot ang isang malaking salamin at bitbit ang isang designer bag. Ang kanyang driver ay nakasunod, bitbit ang mga pinamili. Sinubukan kong tumalikod at magtago, ngunit huli na. Nagtama ang aming mga mata. Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mukha na mabilis na napalitan ng isang mapang-uyam na ngiti. Well, look who's here, ang sabi niya habang dahan-dahang lumalapit. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri. Bagay na bagay sa iyo ang bago mong career, Luna. Diyan ka naman talaga nababagay. Sa kalsada. Ma'am please, naghahanap buhay lang po ako. Ang mahina kong sagot. Niyakap ko ng mahigpit ang bilao sa aking dibdib na parang kalasag. Naghahanap buhay o naghahanap ng bagong maloloko? Humakbang siya palapit at sumilip sa bilaong dala ko. Ano yan? Ang dumi-dumi tingnan. Sino naman ang kakain yan? Sa hindi inaasahang pagkakataon, umubo si Doña Esmeralda at sadyang idinura ang plema sa gitna ng aking paninda. Ang madilaw na laway ay dumapo sa ibabaw ng mga biko na madaling araw pa naming niluto. Nanlaki ang aking mga mata, ang puhunan namin, ang pambili ng gatas para bukas. Wala na. Oh, sorry. Ang sarkastiko niyang sabi habang nagkukunwaring nagpupunas ng bibig gamit ang kaniyang mamahaling panyo. Nadulas. Tutal sanay ka naman sa dumi, di ba? Kainin mo na lang. Tumalikod siya at sumakay sa kaniyang sasakyan. Iniiwan akong nakatayo doon. Nanginginig ang buong katawan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ibato sa kaniya ang bilao.
Pero wala akong nagawa, kundi ang panoorin ang kanyang sasakyan na lumayo. Dahan-dahan kong ibinaba ang bilao sa gilid ng bangketa. Pinulot ko ang mga nadumihang kakanin. Ang aking mga luha ay pumapatak sa mga ito. Sayang. Sayang ang pagod. Sayang ang pera. Nang gabing iyon, sa liwanag ng andap-andap na lampara, binilang ko ang natirang barya sa aking bulsa. Kulang na kulang. Tiningnan ko sina Sol at Mar na mahimbing na natutulog sa tabi ko. Hinaplos ko ang kanilang maliliit na mukha. Inaamoy ang kanilang anit na may halong amoy ng gatas at pawis. Sorry mga anak. Ang bulong ko habang hinahalikan ang kanilang mga noo. Patawarin niyo si nanay kung mahirap lang tayo. Patawarin niyo ako kung hindi ko kayo maibigay ang buhay na nararapat sa inyo. Yinakap ko sila ng mahigpit, humuhugot ng lakas mula sa init ng kanilang maliliit na katawan. Hindi nila alam na sa labas ng aming munting mundo, may mga taong gustong tapakan kami hanggang sa madurog. Lingid sa aking kaalaman, sa madilim na sulok ng kalye sa labas, isang itim na sasakyan ang kanina pa nakaparada. Ang makina nito ay umaandar ng tahimik at sa likod ng tinted na bintana, may mga matang nagmamasid sa bawat galaw sa aming bahay. Nagising ako sa kalagitnaan ng gabi dahil sa isang kakaibang katahimikan. Wala ang pamilyar na hilik ng sanggol. Bumangon ako at tiningnan si Sol. Ang kanyang dibdib ay hindi gumagalaw. Nang hawakan ko ang kanyang pisngi, nanlamig ako sa takot. Ang kanyang balat ay maputla at ang kanyang maliliit na labi ay nagkukulay ube. Sol, anak, niyog-yog ko siya, ngunit hindi siya umiiyak. Ang kanyang paghinga ay mababaw at tila hinahabol. Ang kanyang maliliit na tadyang ay lumulubog sa bawat pilit na pagsinghap ng hangin. Bumilis ang tibok ng puso ko, mas mabilis pa sa patak ng ulan sa bubong. Kinuha ko siya at tinakbo palabas ng kwarto. Aling Sora, tulong! Ang anak ko! Hindi makahinga ang anak ko! Ang sigaw ko ay bumasag sa katahimikan ng tondo, ngunit sa aking isipan, ang tanging naririnig ko ay ang nakabibinging takot na baka ito na ang huling gabi na mayayakap ko ang aking anak. Ang amoy ng ospital ay pinaghalong alkohol, gamot, at takot ng mga taong naghihintay ng himala. Nakatayo ako sa labas ng charity ward. Hawak ang reseta na tila isang sentensya ng kamatayan. Ang boses ng doktor ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan na para bang isang sirang plaka na naghahatid ng masamang balita. Kailangan ni Sol ng operasyon sa puso. Ventricular septal defect. Isang butas sa puso ng aking anghel na unti-unting sumisipsip ng kaniyang lakas. Ang halagang kailangan ay isang numero na hindi ko pa nahahawakan sa buong buhay ko. Isang halagang imposible para sa isang tindera ng kakanin na namumuhay sa ilalim ng tulay ng kahirapan. Wala na akong ibang mapagpipilian. Nilunok ko ang natitirang piraso ng aking dangal. Kung kailangan kong magmakaawa sa demonyo para dugtungan ang buhay ng aking anak, gagawin ko. Tanghaling tapat ng marating ko ang Montellano Enterprises. Ang gusali ay matayog at gawa sa salamin, sumasalamin sa init ng araw na tumutupok sa aking balat. Ang aking suot ay kupas na duster na pinatungan ng lumang cardigan at ang aking tsinelas ay pudpod na sa kakalakad. Para akong isang mantsa sa malinis at makintab na semento ng kanilang driveway. Bumukas ang automatic glass doors at lumabas sila. Si Dario, suot ang kaniyang mamahaling navy blue suit at si Celeste na nakakapit sa kaniyang braso. Suot ang isang puting dress na tila hindi tinatablan ng alikabok ng Maynila. Nagtatawanan sila. Marahil ay pinag-uusapan ang kanilang nalalapit na kasal o ang susunod nilang bakasyon sa Europe. Mabilis akong lumapit bago pa ako mapigilan ng mga gwardya. Dario! Dario, parang awa mo na. Natigil ang kanilang pagtawa. Lumingon si Dario at nang makita niya ako,
Ang kanyang muka ay dumaan sa iba't ibang emosyon, gulat, inis, at higit sa lahat hiya. Tumingin siya sa paligid, tinitiyak kung may nakakakilala sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Ang mariin niyang bulong. Ang kanyang ngipin ay nagngangalit. Sinabi ko na sa'yo na huwag ka nang magpapakita. Dahan-dahan akong lumuhod sa mainit na semento. Naramdaman ko ang pagbaon ng maliliit na bato sa aking tuhod. Ngunit wala itong binatbat sa bigat ng aking dala sa dibdib. Hinawakan ko ang laylayan ng kaniyang pantalon. Ang tela ay mamahalin at malambot sa aking magaspang na palad. Dario, si Sol, ang anak natin. Ang aking pagsusumamo habang ang luha ay nagsisimulang pumatak sa kaniyang sapatos na balat. May butas siya sa puso. Kailangan niya ng operasyon. Parang awa mo na kahit hindi na para sa akin, para sa bata. Anak mo siya, Dario. Dugo at laman mo siya. Naramdaman ko ang paghugot niya ng kaniyang paa na tila ba nandidiri siya sa aking hawak. Wala akong anak sa'yo, Luna. Ilang beses ko bang sasabihin? Ang malamig niyang tanggi. Ang kaniyang boses ay sapat lang para marinig ng mga taong dumadaan. Baka kung kani-kanino ka lang sumama, matapos kitang palayasin, huwag mo akong idamay sa problema mo. Tumingala ako kay Celeste. Umaasa ako na bilang isang babae, kahit papaano ay meron siyang puso. Ngunit ang nakita ko lang ay isang ngisi ng tagumpay. Binuksan niya ang kanyang designer bag at dumukot ng ilang piraso ng papel na pera at barya. Kawawa naman, ang sabi ni Celeste na may halong pangiinsulto. Siguro gutom lang yan. Here. Binitawan niya ang pera sa tapat ng aking mukha. Ang mga papel at barya ay dahan-dahang bumagsak sa semento, nagkalat sa paligid ng aking nakaluhod na katawan. Ang tunog ng metal na tumama sa bato ay tila insultong sumampal sa aking pagkatao. Tiningnan ko ang pera, 500 piso at ilang barya. Sapat lang para sa gatas, pero hindi para sa puso ng aking anak. Guard! Ang sigaw ni Dario. Alisin niyo ang babaeng ito dito. She's creating a scene. Nambubulabog ng mga empleyado. 2 malalaking gwardya ang lumapit at marahas na humawak sa aking magkabilang braso. Pilit nila akong itinatayo at hinihila palayo. Dario, hayop ka! Mamamatay ang anak mo! Ang sigaw ko habang nagpupumiglas, ngunit tinalikuran na nila ako. Pumasok sila sa kanilang magarang sasakyan at mabilis na umalis. Iniwan akong parang basurang itinapon sa gilid ng kalsada. Sa sandaling iyon, may nagbago sa loob ko. Tiningnan ko ang perang nagkalat sa sahig. Hindi ko ito pinulot. Sa halip, dahan-dahan akong tumayo, pinagpag ang dumi sa aking tuhod, at pinunasan ang aking luha gamit ang likod ng aking palad. Ang pagmamakaawa ay namatay kasama ng pag-alis ng kanilang sasakyan. Ang natira na lamang ay isang pangako. Tandaan niyo ang araw na ito. Dahil ito na ang huling beses, naluluhod ako sa inyo. Naglakad ako pauwi na tila isang bangkay na naglalakad. Ang bigat ng aking katawan ay wala kumpara sa bigat ng aking kabiguan. Pagdating ko sa bahay ni Aling Sora, sinalubong ako ng yak ng kambal. Mabilis akong kumilos para magtimpla ng gatas, ngunit sa aking pagmamadali at panginginig ng kamay, nasagi ko ang lumang bag na aking dala. Bumagsak ang bag sa sahig at mula rito ay tumilapon ang lumang kahoy na kahon. Ang tanging pamana ng aking ina na si Mirella bago siya namatay. Ito ang kahon na laging sinasabi ni Dario na itapon ko na dahil basura at pampasikip. Tumama ang kahon sa kanto ng mesa at nabiyak ito sa gitna. Napasinghap ako kahit sa gitna ng aking problema. Nang hinayang ako sa tanging bagay na nag-uugnay sa akin sa aking ina. Lumuhod ako upang pulutin ang mga piraso. Ngunit habang inaabot ko ang kahoy, napansin ko ang isang bagay na kakaiba. Ang ilalim ng kahon ay hindi pala solido. Mayroong isang espasyo sa pagitan ng kahoy
at nanglining ng pelus. Isang secret compartment. Nanginginig ang aking mga kamay habang dahan-dahan kong hinihila ang isang makapal na sobrang naninilaw na sa kalumaan. Nakatago ito doon sa loob ng mahabang panahon, tahimik na naghihintay ng tamang oras. Sa ibabaw ng sobre, may isang selyo na gawa sa pulang wax, isang simbolo ng agila na may hawak na timbangan. Binuksan ko ang sobre, isang liham at isang titulo ang tumambad sa akin. Ang sulat kamay ay pamilyar at matikas. Sa aking pinakamamahal na anak, Lunaria. Habang binabasa ko ang unang linya, naramdaman ko ang pagtindig ng aking balahibo. Ang tibok ng puso ko ay bumilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang katotohanang ngayon ko lang natuklasan. Ang ina ko, na buong buhay kong kilala bilang isang simpleng labandera, ay hindi kung sino ang inaakala ko. Hawak ko sa aking kamay hindi lang ang solusyon sa puso ni Sol, kundi ang susi na magbubukas ng pinto sa isang mundong hindi kailanman inakala ni Dario na maaabot ko. Ang papel na hawak ko ay manipis at malutong, tila ba bibigay sa anumang maling galaw ng aking nanginginig na mga daliri. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng kandila, ang bawat salita ni Inay ay tila buhay na tinig na bumubulong mula sa kabilang buhay. Hindi siya ang simpleng labandera na kilala ng lahat. Siya si Mirela Serrano, ang nag-iisang tagapagmana ng isang imperyo na pinili niyang talikuran kapalit ng isang tahimik at payapang buhay, malayo sa laso ng kasakiman ng kaniyang mga kamag-anak. Isinulat niya ang liham na ito sa oras ng kanyang kamatayan bilang huling proteksyon para sa akin. Luha ang pumatak sa papel habang binabasa ko ang huling linya. Hindi tayo mahirap, anak. Nagtago lang tayo para mabuhay ka. Ngayong wala na ako, ikaw na ang bahalang bawiin ang nararapat sa'yo. Gamitin mo ito, hindi para gumanti, kundi para protektahan ang iyong pamilya. Kinabukasan, suot ang aking pinakamaayos na blusa, bagaman kupas na at may himulmol, tumungo ako sa Makati. Ang gusali ng Alonso at Associates ay matayog at nakakatakot. Ang salamin nito ay sumasalamin sa langit, at ang bawat taong pumapasok ay amoy tagumpay at salapi. Pakiramdam ko ay isa akong ligaw na damo sa gitna ng hardin ng mga rosas. Ang tingin ng receptionist sa akin ay puno ng pagdududa. Tila tinitimbang kung dapat ba akong paalisin ng security. May appointment po ba kayo kay Attorney Alonso? Tanong niya. Ang kilay ay halos umabot sa hairline sa taas ng pagkakakunot. Wala. Ang mahina kong sagot. Ngunit inilabas ko ang selyadong sobre at ang singsing na may tatak ng agila na nasa loob ng kahon. Pero pakisabi sa kanya, dala ko ang mensahe ni Doña Mirela. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ng receptionist nang marinig ang pangalan. Mabilis siyang tumawag sa telepono at ilang sandali pa, isang lalaking nakasuit ang bumaba upang sunduin ako. Dinala ako sa pinakamataas na palapag. Ang opisina ni Gabriel Alonso ay malawak, puno ng mga librong nakapalyera sa pader at may bintanang tanaw ang buong lungsod. Si Gabriel ay nakaupo sa likod ng isang malaking mahogany desk. Bata pa siya. Siguro ay kaedad ko lang, ngunit ang kanyang tindig ay may bigat at otoridad. Ang kanyang mga mata ay matalim, tila sinusuri ang bawat sulok ng aking pagkatao. You claim to be the daughter of Mirela Serrano. Ang panimula niya, ang boses ay malamig at professional. Marami nang nagtangka, Miss Serrano. Lunaria Serrano, ang sagot ko. Pilit na pinatatag ang aking boses kahit na ang tuhod ko ay nanginginig sa ilalim ng mesa. Pero kilala ako ng mundo bilang Luna Montellano, ang asawang itinapon. Iniabot ko ang liham at ang selyo. Kinuha ito ni Gabriel. Katahimikan ang bumalot sa kwarto habang binubuksan niya ang sobre. Ang tanging naririnig ko ay ang mabilis na tibok ng aking puso at ang pagaspas ng aircon. Sinuri niya ang pirma, ang tatak, at pagkatapos ay tumingin siya sa akin. May isa pang patunay,
na binanggit si Doña Mirela sa kaniyang last will and testament. Sabi ni Gabriel, tumayo siya at lumapit sa akin. Isang balat, sa likod ng leeg, hugis ng buwan at bituin. Napahawak ako sa aking batok. Naalala ko ang sinabi ni Aling Sora. Dahan-dahan kong hinawi ang aking buhok at tumalikod. Naramdaman ko ang pagsuri ni Gabriel. Hindi siya nagsalita agad. Ang bawat segundong lumipas ay tila isang taon ng paghihintay. It's true. Ang bulong niya, ang lamig sa kaniyang boses ay napalitan ng pagkamangha. Bumalik siya sa kaniyang upuan at may pinindot sa kaniyang intercom. Cancel all my meetings, we found her. Humarap muli sa akin si Gabriel at sa pagkakataong ito, nawala ang pader sa pagitan namin. Ipinakita niya sa akin ang mga dokumento, mga titulo ng lupa, stocks, at bank accounts na nakapangalan sa akin. Ang halaga ay nakakahilo. Sapat na ito para bilhin ang buong village kung saan nakatira si Dario. Sapat na ito para operahan si Sol ng 1,000 beses. Ikaw ang nagmamay-ari ng Serrano Holdings, Luna, paliwanag ni Gabriel. At bilang may-ari, ikaw ang may hawak sa leeg ng maraming kumpanya na may utang sa inyong pamilya. Kabilang na ang Montellano Enterprises. Nanlaki ang mata ko. Ang kumpanya ni Dario? Yes, they are heavily in debt. Ang loan nila ay nakapending for renewal sa Serrano Finance. Isang pirma mo lang, Luna. Maaari nating bawiin ang lahat. Maaari nating ipatigil ang operations nila. Napaupo ako ng maayos. Ang imahe ni Dario na nagtataboy sa akin, ang pera na inihagis ni Celeste sa mukha ko, ang pagmamakaawa ko para sa buhay ng aking anak. Lahat ng yon ay nagbalik sa aking alaala. Hindi ko inakala na ang kapangyarihan ay mapapasa kamay ko ng ganito kabilis. Tumayo si Gabriel at lumakad papunta sa aking harapan. Sa gulat ko, yumuko siya. Isang formal na pagpugay na hindi ko kailanman natanggap kahit kanino. Welcome home, Ma'am Luna. I have been waiting for you. Ang salitang ma'am ay tila musika sa aking pandinig. Hindi na ako si Luna na basahan. Hindi na ako si Luna na palamunin. Attorney Alonzo, ang tawag ko. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang bakal sa aking boses. Ang anak ko, kailangan niya ng operasyon sa puso. Ngayon din. Consider it done. Ipapahatid ko ang pinakamagaling na cardiologist sa ospital. Mabilis niyang sagot. At ano ang gusto mong gawin natin sa Montellano account? Tumingin ako sa bintana. Tanaw ang mga gusali ng Maynila. Sa di kalayuan ay naroon ang opisina ni Dario kung saan siya naghahari-harian. I-freeze ang lahat ng assets nila. Utos ko. Gusto kong maramdaman nila ang lamig na ipinaramdam nila sa akin. Tumango si Gabriel at dinampot ang telepono. Habang kausap niya ang bangko, nai-imagine ko ang mangyayari sa kabilang dulo ng lungsod. Sa opisina ni Dario, ang telepono ay tumunog. Inasahan niyang tawag ito para sa approval ng kaniyang loan para sa kasal nila ni Celeste. Ngunit nang sagutin niya ito, ang balita ay hindi tungkol sa pera, kundi tungkol sa pagbawi. Ang kanyang credit cards, ang kanyang accounts, ang pondo ng kumpanya, lahat ay biglang naging yelo. Nakita ko sa aking imahinasyon ang pagputla ng mukha ni Dario, ang takot sa kanyang mga mata, ang pagguho ng kanyang mundo. At sa loob ng malamig na opisina ni Gabriel, sa gitna ng karangyaan na ngayon ay akin na, napahawak ako sa aking dibdib. Ang sakit ay nandoon pa rin, pero may kasama na itong pag-asa. Ang basahan ay naging ginto, at ang gintong ito ay handa ng magliyab. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng Serrano ay ibang-iba sa ingay ng tondo. Walang sigaw ng mga kapitbahay, walang busina ng mga jeep, at walang amoy ng estero. Ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong paghinga at ang mahinang huni ng aircon na tila ibinubulong sa akin na hindi ako nababagay dito. Nakatayo ako sa gitna ng isang malawak na walk-in closet na mas malaki pa
sa bahay ni Aling Sora. Napapalibutan ng mga damit na sutla at pelus na hindi ko man lang alam kung paano labhan. Ligtas na sina Sol at Mar sa ospital. Binabantayan ng pinakamagagaling na nurse, kaya't ang natitira na lamang na hamon ay ang ayusin ang aking sarili, ang wasak na ina na magiging mukha ng isang imperyo. Pumasok sa kwarto si Isabel Montoya, ang image consultant na kinuha ni Gabriel. Ang kanyang tindig ay tuwid na tuwid at ang kanyang mga mata ay tila scanner na sinusuri ang bawat depekto sa aking itsura. Luna, ang ganda ay hindi lang nasa mukha. Nasa tindig yan. Ang strikto niyang puna habang inaayos ang aking balikat. Huwag kang yumuko. Kapag yumuyuko ka, para kang humihingi ng tawad sa mundo dahil buhay ka pa. Chin up. You are a Serrano now. Masakit ang proseso ng pagbabago. Hindi pisikal na sakit, kundi ang sakit ng pagbabalat sa luma mong pagkatao. Pinutol namin ang mahaba at buhaghag kong buhok na laging nakatali noon para hindi makasagabal sa paglalaba. Habang pinapanood ko ang paglaglag ng bawat hibla sa sahig, pakiramdam ko ay tinatanggal ko rin ang mga alaala ng aking pagiging martir. Ang babaeng nakikita ko sa salamin ay unti-unting nagiging estranghero. Maikli ang buhok, matapang ang kilay, at may suot na puting blazer na sumisimbolo ng kapangyarihan. Ngunit sa loob ng aking dibdib, nandoon pa rin ang takot. Paano kung magpanggap lang ako? Paano kung sa huli, isa pa rin akong basahan na binalot sa ginto? Nang gabing iyon, habang pinag-aaralan ko ang mga financial report ng kumpanya, pumasok si Gabriel. Dala niya ang amoy ng kape at isang folder na makapal. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa aking mukha. Mahirap ba? Tanong niya. Ang boses ay malumanay, malayo sa formal na tono niya sa opisina. Hindi ko alam kung kaya ko ito, Gabriel. Ang pag-amin ko, ibinaba ang mga papel. Hanggang high school lang ako. Ang alam ko lang ay magluto, maglaba, at mag-budget ng kakarampot na sweldo ni Dario. Paano ako magpapatakbo ng kumpanya? Hindi sumagot si Gabriel agad. Lumapit siya at inilapag ang folder sa aking harapan. Binuksan niya ito at tumambad sa akin ang mga bank transaction records. Ang galing mo sa pagtitipid ay ang eksaktong kailangan ng kumpanya ngayon, Luna. Paliwanag niya. Itinuturo ang isang linya sa papel. Tingnan mo ito. Si Celeste Rivas. While Dario is busy playing CEO, Celeste is busy funneling money to an offshore account under a fake name. Ninanakawan niya si Dario at ninanakawan nila ang Serrano Holdings. Nanlaki ang mata ko. Ang babaeng naghagis sa akin ng barya ay siya palang totoong magnanakaw. Kailangan mong maging matatag, hindi para sa sarili mo, kundi para bawiin ang ninakaw nila sa mga anak mo. Dagdag ni Gabriel. At para magawa yon, kailangan mong matutong makihalubilo sa mundo nila nang hindi natitinag. Tumayo siya at iniabot ang kaniyang kamay. Tumayo ka. Turuan kitang sumayaw. Sumayaw. Nagtataka kong tanong. Sa susunod na linggo, haharap ka sa kanila at sa mundo nila, ang labananan ay hindi sa suntukan, kundi sa kung paano ka gumalaw sa ballroom. Sagot niya ng may tipid ng ngiti. Inabot ko ang kaniyang kamay. Ang palad niya ay mainit at magaspang ng kaunti. Kabaligtaran ng kaniyang makinis na suit. Nang ilagay niya ang kaniyang kamay sa aking bewang, naramdaman ko ang pagpigil ng aking hininga. Sanay ako sa hawak na marahas, sa hawak na nagmamadali, o sa hawak na may halong pagkadismaya. Ngunit ang hawak ni Gabriel ay iba. Ito ay maingat, magalang, at puno ng suporta. Tila ba isa akong babasaging kristal na natatakot siyang mabasag. Ang musika mula sa speaker ay pumuno sa kwarto. Isang mabagal na instrumental na piano. Ginabayan niya ako sa bawat hakbang. Isang abante, isang atras. Ang aming mga mata ay nagtagpo at sa sandaling iyon, nawala ang aking hiya. Nakita ko sa kanyang mga mata, hindi ang awa,
kundi ang paghanga sa kung sino ako nagiging. Huwag kang tumingin sa sahig, Luna. Bulong niya, ang kanyang hininga ay dumampi sa aking noo. Tumingin ka sa mata ko. Kapag nakatingin ka sa akin, hindi ka matutumba. Ako ang balanse mo. Ang pintig ng puso ko ay bumilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang emosyon na matagal ko nang kinalimutan. Ang pakiramdam na ikaw ay mahalaga. Ang kilig na akala ko ay patay na sa puso ko ay muling nabuhay. Kahit saglit lang, sa gitna ng isang sayaw na walang audience. Kinabukasan, natapos ang aming training sa pagdating ng isang courier. Isang malaking kahon na may nakataling pastel na ribbon ang dumating sa Serrano Holdings, naka-address sa CEO. Binuksan ko ito. Sa loob ay isang imbitasyon na may palamuting ginto at puntas. You are invited to the baby shower and gender reveal party of the future Montellano heir. Napatawa ako ng mapakla. Isang party para sa batang hindi naman totoo, o kung totoo man, ay ginagamit lang nilang pampatibay ng kapit sa yaman. Ang lakas ng loob nilang imbitahan ang CEO ng Serrano Holdings, lingid sa kaalaman nila na ang CEO na yon ay ang asawang itinapon nila. Kinuha ko ang isang lipstick na kulay dugo mula sa vanity table na inihanda ni Isabel. Dahan-dahan ko itong ipinahid sa aking mga labi habang nakatingin sa salamin. Ang Luna na nasa refleksyon ay hindi na umiiyak. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Pupunta tayo, Gabriel, ang sabi ko habang isinasara ang lipstick. Ang tunog ng pagsara ng takip ay tila isang gatilyo ng baril na ikinasa. Gusto nila ng palabas? Bibigyan ko sila ng isang palabas na hinding-hindi nila makakalimutan. Ang Grand Ballroom ng Manila Peninsula ay naliliguan ng liwanag mula sa naglalakihang kristal na chandelier. Ang amoy ng mamahaling pabango, pinaghalong bulaklak at champagne, ay humalo sa hangin. Lumilikha ng isang kapaligiran ng karangyaan at kapangyarihan. Nakatayo ako sa labas ng malaking pintuan. Ang aking puso ay pumipintig ng mabilis sa loob ng aking dibdib. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng sandaling ito. Suot ko ang isang pulang gown na yakap ang bawat kurba ng aking katawan, isang kulay na sumisimbolo ng dugo. At tapang, ang aking leeg ay pinalamutian ng isang kwintas na diamante na pagmamay-ari ng aking ina, ang parehong ina na tinawag nilang hamak na labandera. Sa tabi ko, naroon si Gabriel. Ang kaniyang presensya ay tila isang matibay na pader na masasandalan ko. Inilahad niya ang kanyang braso at nang kumapit ako, naramdaman ko ang init at katatagan na nagbigay sa akin ng ibayong lakas. Sa loob ng ballroom, rinig ko ang boses ni Dario sa mikropono. Puno ito ng yabang at kumpiyansa. This partnership with Serrano Holdings is not just business. Ang pagmamalaki niya. It is a testament to our family's legacy, and with my beautiful fiancé, Celeste, at my side and our future heir on the way, the future is brighter than ever. Nagpalakpakan ng mga tao. Ang tunog ng kanilang mga palad ay tila ulan na pumapatak sa bubong. Ngunit sa pagkakataong ito, ako ang bagyong paparating. And now, ang sabi ng Master of Ceremonies, ang kaniyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. To formalize the agreement, please welcome the chairman of Serrano Holdings. Ito na ang sandali. Dahan-dahang bumukas ang dambuhalang pinto. Ang liwanag mula sa hallway ay tumagos sa loob at lahat ng ulo ay lumingon sa aming direksyon. Huminto ang mundo. Ang mga bulungan ay namatay. Ang musika ng orkestra ay humina hanggang sa tuluyang tumahimik. Humakbang ako, papasok. Ang takong ng aking sapatos ay lumikha ng ritmo sa makintab na sahig. Bawat hakbang ay puno ng bigat at autoridad. Hindi ako yumuko. Nakataas ang aking noo.
Sinalubong ko ang tingin ng daan-daang bisita. Nakita ko ang pagtataka sa kanilang mga mata. Sino ang babaeng ito? Ang tingin ko ay nakapako lamang sa entablado, kay Dario, kay Celeste, at kay Doña Esmeralda. Nakita ko ang sandaling nakilala nila ako. Ang nangiti ni Dario ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang ekspresyon ng purong pagkabigla at kalituhan. Ang hawak niyang champagne flute ay dumula sa kaniyang mga daliri. Bumagsak ito sa sahig at nabasag. Ang bubog at likido ay kumalat sa kaniyang mamahaling sapatos, ngunit ni hindi siya kumurap. Si Celeste naman ay napahawak sa kaniyang leeg. Ang kaniyang mukha ay namutla na parang papel sa likod ng makapal niyang makeup. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Ang dagat ng mga tao ay kusa na nahawi para sa akin. Tila ba ako isang reyna na naglalakad patungo sa kaniyang trono. "Security!" Ang biglang sigaw ni Dario. Ang kaniyang boses ay nanginginig sa galit at hiya. "Bakit niyo pinapasok ang babaeng ito? Ilabas niyo siya. She's crashing the party." Dalawang gwardya ang akmang lalapit, ngunit mabilis na hinarang sila ng mga personal bodyguard ni Gabriel. "Dario, calm down," ang sabi ni Celeste. Pilit nang ngumingiti sa mga bisita kahit na halatang nanginginig ang kaniyang mga labi. Baka naligaw lang siya. Baka humihingi na naman ng limos. Huminto ako sa gitna ng dance floor. Ilang metro lang ang layo sa kanila. Tiningnan ko sila ng diretsyo. Walang luha, walang awa. Si Gabriel ang nagsalita. Ang kaniyang boses ay kalmado ngunit umaaling-awngaw sa buong kwarto. "Wala namang naliligaw, Mr. Montellano. Ipinakikilala ko sa inyo at sa lahat ng nandito ang chairman at may-ari ng Serrano Holdings, Miss Lunaria Serrano." Isang sabay-sabay na pagsinghap ang narinig mula sa mga bisita. Ang mga bulungan ay sumabog tulad ng apoy sa tuyong damo. "Serrano? Siya? Akala ko ba dating katulong yan? Siya ang may-ari. Diyos ko, ang laki ng utang ni Dario sa kanya." Ang mukha ni Doña Esmeralda ay naging kulay ube sa galit. Hindi siya makapaniwala. Susugod sana siya sa akin. Ang kanyang kamay ay nakataas, na tila sasampalin ako, tulad ng dati niyang ginagawa. Ngunit bago pa siya makalapit, isang simpleng tingin lang mula sa akin ang nagpatigil sa kanya. Ang tingin na iyon ay nagsasabing, "Subukan mo at mawawala ang lahat sa'yo." Napadapa siya sa kanyang sariling paa dahil sa pagmamadali at takot, at ang kanyang bag ay tumapo ng laman sa sahig. Walang tumulong sa kanya. Umakyat ako sa entablado. Si Dario ay umatras, tila ba natatakot na mahawa sa aking presensya o masunog sa aking titig. Kinuha ko ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ng MC. Humarap ako sa madla. Nakita ko ang mga taong dating nanghamak sa akin, ang mga kamag-anak ni Dario, ang mga kaibigan ni Celeste. Ngayon, lahat sila ay nakatingin sa akin ng may paghanga at takot. "Magandang gabi." Ang panimula ko. Ang aking boses ay malinaw at matatag. Narinig ko ang tungkol sa partnership na ipinagmamalaki ng Montellano Enterprises. Isang partnership na nakadepende sa pondo ng aking kumpanya. Lumingon ako kay Dario. Siya na ngayon ang mukhang basahan, pawisan, magulo ang buhok, at puno ng takot. "Dario," ang banggit ko sa pangalan niya na parang isang sumpa. "Nanggutang ka para sa kasal na ito. Nangutang ka para sa expansion ng kumpanya mo. At ang collateral ay ang lahat ng meron ka." "Luna, please." Ang bulong ni Dario. Mahina na halos hindi marinig ng iba. Pero dinig na dinig ko. "Pag-usapan natin to. Asawa pa rin kita." Napangiti ako ng mapakla. Ang kapal ng mukha. "Asawa?" Ang tanong ko sa mikropono. "Ang alam ko, ang asawa mo ay itinapon mo sa labas ng bahay habang bumabagyo. Ang babaeng nasa harapan mo ngayon ay hindi ang asawa mo. Ako ang iyong creditor."
Lumapit ako sa mesa kung saan nakalatag ang kontrata. Kinuha ko ang mamahaling pen. Pipirmahan ko ang restructuring ng utang mo, Dario. Ang sabi ko, at nakita ko ang bahagyang pag-asa sa kaniyang mga mata. Ayaw kong makitang magutom ang mga empleyado mo dahil sa kapabayaan mo. Ngunit hindi ko idinampi ang ballpen sa papel. Tumingin ako sa kanya at pagkatapos ay kay Celeste na ngayon ay nagtatago na sa likod niya. Pero may isang kondisyon, ang dugtong ko at ang bawat salita ay binitiwan ko ng dahan-dahan para namnamin ang sandali. Ang buong ballroom ay tahimik na naghihintay. Ang tensyon sa hangin ay kasing igting ng kwerdas ng gitara na malapit ng mapatid. Pipirma ako. Kung sa sandaling ito, ibibigay mo sa akin ang buong management control ng Montellano Enterprises at ikaw. Itinuro ko siya. Ikaw ay bababa sa pwesto at magtatrabaho sa ilalim ng aking pamamahala. Nakita ko ang pagguho ng mundo sa mga mata ni Dario. Ang kaniyang pag-asa ay namatay, napalitan ng isang bangungot na gising. Ang kinabukasan sa Montellano Enterprises ay sinalubong ng isang nakabibinging katahimikan, na wala ang masayang bulungan sa pantry, na wala ang kampanteng paglalakad ng mga empleyado. Pinalitan ito ng isang maingat na paggalaw, ng mga matang pailalim na sumusulyap, at ng isang tensyon na halos mahahawakan mo sa hangin. Ang balita tungkol sa nangyari sa party ay kumalat na parang apoy, at ngayon, ang lahat ay naghihintay kung paano uusok ang natitirang abo. Dumating ako sa opisina ng eksaktong 8:00 ng umaga. Ang dating opisina ni Dario na may malaking bintana, mamahaling leather na upuan, at mga tropeyo ng kanyang kunwaring tagumpay ay ngayon ay akin na. Nilinis ito, inalis ang lahat ng bakas niya, at pinalitan ng mga gamit na simple ngunit matikas. "Good morning, Ma'am Luna," ang bati ng aking bagong sekretarya. "Mr. Montellano is waiting outside." "Papasukin mo siya," ang sabi ko nang hindi inaalis ang tingin sa mga papeles sa aking mesa. Pumasok si Dario. Hindi na siya ang CEO na mayabang na nakatayo. Ngayon, para siyang isang basang sisiw na pinagsakluban ng langit at lupa. Ang kanyang suit ay gusot, ang kanyang mga mata ay may maitim na bilog, at ang amoy ng alak kagabi ay bahagya pang kumakapit sa kanya. "Pinapatawag mo raw ako," ang sabi niya. Ang kanyang boses ay paos at walang buhay. Itinaas ko ang aking tingin. Tinitigan ko siya ng matagal, pinaparamdam sa kanya ang bigat ng bawat segundong lumilipas. "Yes, mula ngayon, ikaw na ang magiging personal assistant ko," ang sabi ko. Ang bawat salita ay tila patak ng lason. "Ang una mong gagawin, ipagtimpla mo ako ng kape, black, no sugar." Nakita ko ang pagtiim ng kanyang bagang. Ang dating hari ng opisina, ngayon ay utusan. "Hindi ako marunong." "Then learn," ang matigas kong sagot. "Ang pwesto mo bilang CEO ay binawi ko na. Ngayon, ang sweldo mo ay nakadepende sa kung gaano kakabilis matuto. Now go." Nang walang imik, tumalikod siya at lumabas. Habang nakatingin ako sa salaming pader ng aking opisina, kitang-kita ko ang reaksyon ng mga empleyado sa labas. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki. Ang kanilang mga bibig ay nakanganga, habang pinapanood nila ang kanilang dating boss na nagkakandara-kandapa sa paggamit ng coffee machine sa pantry. Ang hiya sa mukha ni Dario ay mas masakit pa sa anumang sampal na maaari kong ibigay. Ito ang ganti ko, ang dahan-dahang pagdurog sa kanyang pride. Sa harap ng lahat ng taong dati ay humahanga sa kanya. Ang sumunod na mga araw ay naging isang uri ng impyerno para kay Dario. Inutusan ko siyang mag-photocopy ng daan-daang dokumento, magbuhat ng mabibigat na kahon ng mga lumang file, at ihatid ang aking lunch. Bawat utos ko ay simple, mga gawaing pangkaraniwan, ngunit sa bawat gawain, nararamdaman niya ang pagkawala
ng kaniyang kapangyarihan. Bawat yes ma'am na lumalabas sa kaniyang bibig ay tila isang maliit na kamatayan para sa kaniyang ego. Isang hapon, ipinatawag ko siya sa aking opisina. Pinabebenta ko ang company car mo at ang parking slot mo. Ang sabi ko, masyadong malaki ang gastos. Mula bukas, mag-commute ka. Luna, ano ba talaga ang gusto mo? Ang halos pakiusap niyang tanong. Pahirapan ako? Okay, ginagawa mo na. Pero hanggang kailan? Hanggang sa matutunan mo ang leksyon mo. Ang malamig kong sagot. At heto pa ang isang anunsyo. I'm moving. At kailangan ko ng malaking bahay para sa mga anak ko. So, I bought your house. Napahawak siya sa gilid ng aking mesa para suportahan ang kaniyang sarili. You what? Ang bahay. Iyon ang pamana sa akin ni Papa. Pamana na isinangla mo para sa kasal niyo ni Celeste, ang pagtatama ko. At dahil hindi mo na kayang bayaran ng utang, binili ko ito mula sa bangko. Pero huwag kang mag-alala, Dario. Dahil mabait ako, papayagan ko kayong manirahan doon. Bilang mga nangungupahan, you can stay for now. Basta magbayad kayo ng renta sa akin on time. At kapag sinabi kong umalilis kayo, aalis kayo. Iyon na ang huling dagok. Kinuha ko ang kanyang posisyon, ang kanyang sasakyan, at ngayon, maging ang kanyang tahanan. Ginawa ko siyang isang preso sa loob ng sarili niyang buhay, isang kulungan na walang rehas, ngunit ramdam na ramdam ang bawat pader. Nang gabing iyon, umuwi ako sa mansyon ng mga Serrano. Naabutan ko si Gabriel na naghihintay sa akin sa library. May dala siyang isang manipis na folder. May nalaman ako tungkol kay Celeste, sabi niya. Ang kanyang mukha ay seryoso. She has a past. May dati siyang asawa at anak na iniwan sa probinsya. Hindi Montellano ang una niyang ginamit para umangat sa buhay. Habang tinitingnan ko ang mga litrato ng isang gusgusing bata na kamukhang-kamukha ni Celeste, naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Ang babaeng ito ay hindi lang ahas. Isa siyang halimaw na kayang kainin kahit ang sarili niyang anak para sa ambisyon. Sa kabilang banda ng lungsod, sa loob ng bahay na dati ay pag-aari niya, si Dario ay mag-isang umiinom sa dilim. Ang bote ng mamahaling whiskey ay halos ubos na. Ang kanyang isipan ay puno ng mga alaala ng kanyang kahihiyan, ang mga tingin ng kanyang mga empleyado, ang mga utos ko, ang katotohanan ngayon ay nakatira siya sa sariling bahay bilang isang tenant. Tumayo siya, ngunit ang kanyang paglalakad ay pagewang-gewang. Tumingin siya sa drawer ng kanyang mesa at may kinuha mula roon. Isang silver na letter opener, matulis, malamig, at kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isinuksok niya ito sa bulsa ng kanyang coat. Kinuha niya ang susi ng kanyang lumang kotse at umalis. Ang kanyang mga mata ay namumula, hindi lang dahil sa alak, kundi dahil sa isang galit na hindi na niya kayang kontrolin. Mayroon siyang isang destinasyon sa isip. Ang opisina ko, ang trono ko. Hindi pa tayo tapos, Luna. Ang bulong niya sa hangin habang pinahaharurot ang sasakyan sa gitna ng gabi. Hindi pa tayo tapos. Gabi na at ang tanging liwanag sa aking opisina ay nanggagaling sa ilaw ng mga gusali sa labas. Gumuguhit ng mga anino sa pader. Tapos na ang aking trabaho, ngunit nanatili ako, ninanamnam ang katahimikan na hindi ko kailanman nahanap sa piling ni Dario. Ang katahimikan ay biglang binasag ng pagbukas ng pinto ng aking opisina. Hindi ito kumatok. Pumasok lang ito. Nakatayo sa bukana si Dario. Ang kanyang anino ay mahaba at nakakatakot. Ang amoy ng alak ay nauna pa sa kanya. Isang mabigat at mapait na halimuyak na pumuno sa hangin. Ang kanyang mga mata ay namumula. Hindi lang dahil sa inumin, kundi dahil sa isang apoy na matagal nang nag-aalab sa loob niya. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang silver na letter opener. Ang dulo nito ay kumikinang sa dilim.
Hindi ka pa tapos sa akin na Luna, ang sabi niya. Ang kanyang boses ay magaspang at puno ng hinanakit. Akala mo ba hahayaan kitang sirain ang buhay ko? Tumayo ako. Nang dahan-dahan, ang aking mga kamay ay nakapatong sa ibabaw ng mesa. Hindi ako nagpakita ng takot kahit na ang puso ko ay nagsimulang pumintig ng mabilis sa loob ng aking dibdib. Lasing ka, Dario. Umuwi ka na. Umuwi? Napatawa siya ng walang tunog. Saan? Sa bahay na pag-aari mo? Sa impyernong ginawa mo para sa akin? Humakbang siya papalapit. Ang bawat hakbang niya ay tila isang dagok sa aking kaba. Ngunit bago pa siya makalapit sa aking mesa, ang pinto ay muling bumukas. Sa likod nito ay nakatayo si Gabriel. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Sa likod niya ay may dalawang security guard. Mr. Montellano, ang sabi ni Gabriel. Ang kaniyang boses ay hindi tumataas, ngunit puno ng awtoridad. I think you're in the wrong office at trespassing ka. Natigilan si Dario. Ang kaniyang tapang ay biglang naglaho nang makita niya na hindi kami nag-iisa. Binitiwan niya ang letter opener. Bumagsak ito sa carpet ng walang ingay. At pagkatapos, sa isang iglap, ang halimaw ay naging isang kaawa-awang bata. Bumagsak siya sa sahig. Ang kaniyang mga balikat ay nanginginig. Ang kaniyang pag-iyak ay hindi tunog ng pagsisisi, kundi ng awa sa sarili. Luna, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Si Celeste. Siya ang may kasalanan ng lahat. Lumuhod siya, gumapang papalapit sa akin, at niyakap ang aking mga binti. Ang parehong Dario na naghagis sa akin sa putikan. Siya ang nagudyok sa akin. Sinabi niya na wala kang kwenta. Napalamunin ka lang. Pero mahal pa rin kita, Luna. Patawarin mo ako. Bumalik ka na sa akin. Tiningnan ko siya mula sa itaas. Wala na akong naramdamang galit. Wala na ring sakit. Ang tanging nararamdaman ko ay pagkadiri at awa. Awa sa isang lalaking napakahina na kailangan niyang manisi ng iba para sa sarili niyang mga pagkakamali. Umiling ako at marahang inalis ang kanyang mga kamay sa aking binti. Huli na ang lahat, Dario, ang sabi ko. At tungkol kay Celeste. Kinuha ko ang tablet sa aking mesa at ipinakita sa kaniya ang isang video. Isang video na ang video call mula kay Celeste ay tila isang malamig na kamay na sumakal sa aking puso. Nakita ko sina Sol at Mar, nakatali sa isang upuan sa loob ng isang abandonadong bodega. Ang sahig ay nilagyan ng tubig at ang dilim sa likuran nila ay nagkukubli ng hindi ko alam kung anong panganib. Ang takot ay sumampal sa akin ng mas matindi kaysa sa anumang sampal na natanggap ko mula kay Dario. Transfer all your shares to me, Luna, or these kids will die. Ang banta ni Celeste, ang kaniyang mukha ay puno ng kasamaan. Huwag kang magsusumbong sa pulis. Subukan mo at kakainin mo ang pinagsisihan mo sa buong buhay mo. Ipinikit ko ang aking mga mata. Pilit na pinapakalma ang aking sarili. Hindi ako pwedeng sumuko sa takot. Hindi ako pwedeng sumuko sa kanya. Sa bawat paghinga ko, naramdaman ko ang pintig ng aking mga anak sa aking puso. Hindi tayo tatawag ng pulis. Ang sabi ko kay Gabriel, ang aking tinig ay matatag kahit na nanginginig ang aking mga kamay. Hindi natin alam kung anong kaya niyang gawin sa mga bata. Kailangan nating kumilos ng mabilis at tahimik. Agad kaming sumakay sa sasakyan. Ang mga lansangan ng Maynila ay tila walang katapusan at ang bawat segundo na lumilipas ay tila isang taon. Habang nagmamaneho si Gabriel, pilit kong pinapanatili ang aking sarili. Hindi ako pwedeng maging mahina. Hindi ako pwedeng magpanik. Kailangan kong maging matatag. Hindi para sa aking sarili, kundi para kina Sol at Mar. Nang marating namin ang bodega, ang pintuan ay gawa sa kalawangin na bakal at ang mga bintana ay nababalutan ng mga lumang tabla. Ang paligid ay tahimik
Ngunit ang katahimikan na yon ay puno ng panganib. Ito ang address na ibinigay ni Celeste. Ang sabi ni Gabriel, habang inaayos ang kaniyang baril, tumango ako. Sa loob ko, alam ko na ang lahat ay nakadepende sa aking susunod na hakbang. Muli kong tinawagan si Celeste at agad niyang sinagot. Ang mga tunog ng pag-iyak ni Sol ay nadidinig sa kabilang linya. Ready ka na bang magbigay, Luna? Ang tanong niya. Ang kaniyang boses ay naglalaman ng kasamaan. Oo, ang sagot ko. Pero gusto kong marinig ang boses ng mga anak ko. Maya-maya, narinig ko ang mahinang tinig ni Sol. Nanay. Ang puso ko ay tila nabiyak sa dalawa. Nanay, takot ako. Ang mahinang sabi ni Mar. Shh, huwag kayong matakot mga anak. Ang sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig. Malapit na ako dyan. Maliligtas ko kayo. Good. Ilipat mo na ang shares mo sa account na ipapadala ko sa'yo. Ang utos ni Celeste. Bilisan mo. Ayaw kong magtagal. At pagkatapos mong mailipat, sabihin mo sa akin ang password. Sa oras na yon, nakita ko si Gabriel na sumenyas sa akin. Ngumiti ako. Sige Celeste, ang sabi ko. Pero bago ko gawin yan, gusto kong makita mo ako ng personal. What? Nagulat na tanong niya. Kailangan kong makita ang mga anak ko. Ang sagot ko. Kailangan kong makita na ayos lang sila. Saan mo sila dinala? Sabihin mo sa akin at pupunta ako doon. Narinig ko ang pag-aalinlangan sa kaniyang boses, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, sumagot siya. Sa isang lumang bahay sa probinsya, sumunod ka mag-isa. Huwag kang magdala ng kahit sino o papatayin ko ang mga bata. Binaba niya ang telepono. Anong sabi niya? Ang tanong ni Gabriel. Sa probinsya. Ang sagot ko. Kailangan kong pumunta doon mag-isa. Hindi ka pupunta doon mag-isa. Ang sabi ni Gabriel. Ang kaniyang boses ay puno ng determinasyon. Pupunta tayong dalawa. Iyon ang plano. Pero, Luna, kailangan kanila. At alam mo na hindi tayo pwedeng magtiwala sa kanya. Sabi ni Gabriel. Mag-iingat tayo. Ngayon, tawagan mo ang mga pulis. Sabihin mo sa kanila ang address na sinabi niya. At doon nagsimula ang aming paglalakbay sa dilim, sa pusod ng panganib upang iligtas ang aking mga anak. Ang aming pag-asa ay ang pag-asa ng isang ina na kayang gawin ang lahat para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Ang aming sandata ay ang pagmamahal. At sa gabing iyon, sa gitna ng bagyo, alam ko na ang pag-ibig na yon ay mas malakas kaysa sa anumang kasamaan. Ngayon, sa loob ng bodega, alam ko na ang panganib na naghihintay sa amin. Ngunit hindi ako natatakot dahil alam ko na hindi ako nag-iisa. At dahil ang pagmamahal ng isang ina ay walang hanggan. Ang probinsya ay tila isang mundo na hiwalay sa gulo at karangyaan ng Maynila. Habang nagmamaneho kami ni Gabriel, ang mga paligid ay unti-unting nagiging payapa. Ang mga gusali ay napapalitan ng mga bukirin. At ang ingay ng lungsod ay napalitan ng huni ng mga ibon. Ngunit sa loob ko, walang katahimikan. Ang bawat segundo na lumilipas ay tila isang dagok sa aking puso. Saan dinala ni Celeste ang mga anak ko? Ano na ang nangyari sa kanila? Nakarating kami sa isang lumang bahay sa isang liblib na lugar. Ang bahay ay gawa sa kahoy at may lumang bubong na tila anumang oras ay tutulo. Ang mga bintana ay madilim at ang paligid ay tahimik. Tila ba walang tao sa paligid? Naramdaman ko ang isang kilabot na dumaloy sa aking mga ugat. Ito na yung sinasabi niyang bahay. Ang sabi ni Gabriel, ang kaniyang boses ay mahina. Bumaba kami sa sasakyan. Ang hangin ay malamig at ang amoy ng kahoy at lupa ay sumampal sa aking pangamoy. Pumasok kami sa bakuran, ngunit bago pa man kami makalapit sa pinto, isang boses ang sumigaw mula sa loob. Luna, pumasok ka mag-isa. Huwag kang magtangka ng kahit ano. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Sa loob, nakita ko sina Celeste.
Siya ay nakaupo sa isang lumang upuan, hawak-hawak ang baril. Sa kanyang harapan, nakatali ang aking mga anak sa mga upuan. Ang mga mata ni Sol ay puno ng takot, habang si Mar ay umiiyak. Mabuti naman at sumunod ka, ang ngisi ni Celeste. Ngayon, gawin mo na ang pinag-usapan natin. Nasaan si Dario? Ang tanong ko, pilit na pinapanatili ang aking kalmado. Wala kang pakialam kung nasaan siya. Ang sagot niya, transfer mo na ang shares mo o pagbabayaran mo ito. Tiningnan ko ang aking mga anak. Kailangan kong gawin ang nararapat. Sige, ang sabi ko. Pero pakawalan mo muna ang mga anak ko. Hindi, ang sagot niya. Kapag natanggap ko na ang shares, saka ko sila pakakawalan. Kinuha ko ang tablet mula sa aking bag. Sa likod ko, narinig ko ang mahinang senyas ni Gabriel na hindi ko dapat gawin iyon. Ngunit wala akong ibang pagpipilian. Binuksan ko ang aking account at sinimulang ilipat ang shares. Ang bawat pindot ko sa tablet ay tila isang kutsilyo na tumutusok sa aking puso. Inilipat ko ang lahat. Tapos na, ang sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig. Anong gagawin mo ngayon? Ngayon, paano mo mapapatunayan na hindi ka nanlilinlang? Tanong ni Celeste. Sabihin mo sa akin ang password. Binigyan ko siya ng password. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang matinding sakit sa aking ulo. Tingnan mo nga naman, ang sabi ni Celeste na may mapanlinlang ng ngiti. Akala mo matalino ka, pero nalinlang ka rin pala. Agad akong sinabunutan ni Celeste. Ang sakit ay lumaganap sa buong katawan ko. Ano ba? Sigaw ko. Bakit mo ginagawa ito? Dahil hindi mo ako matatalo, Luna. Ang sagot niya, ang kaniyang mga mata ay puno ng galit. Hindi ka karapat-dapat na maging mayaman. Hindi ka karapat-dapat na magkaroon ng kahit ano. Kaya wala ka ng magiging anak? Bumaba si Dario sa likod ko. Isang letter opener ang hawak niya. Di Dario? Sa aking pagtataka, biglang dumating ang mga pulis. Sumugod sila sa bahay at naramdaman ko ang sakit sa aking ulo. Nakita ko si Gabriel, nagpaputok ng baril. Hindi ka mananalo, Celeste. Ang sigaw ko. Bago ako nawalan ng malay, nagising ako sa isang kama sa ospital. Ang aking ulo ay masakit at ang aking katawan ay puno ng mga pasa. Nasaan ang mga anak ko? Sol, Mar, ang mahinang sabi ko. Pumasok si Gabriel sa kwarto. Ang kanyang mukha ay malungkot. Luna, nasaan ang mga anak ko? Tanong ko. Nasa panganib sila, sabi ni Gabriel. Puso ko ay tila bumagsak sa sahig. Ano ang ibig mong sabihin? Namatay si Dario. Hindi, ang sabi ko. Ang mga anak ko? Nahanap namin sila, ang sabi ni Gabriel. Ngunit umiwas siya ng tingin. Anong nangyari? May nagpaputok ng baril. Hindi na namin sila nailigtas. Ang mundo ko ay biglang tumigil. Ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng sakit, ang lahat ng laban ko, nawala na. Hindi ko naramdaman ang sakit. Hindi ko naramdaman ang lungkot. Ang tanging naramdaman ko ay ang kawalan. Ang walang hanggang kawalan. Naramdaman ko ang kamay ni Gabriel na humawak sa akin. Luna, sorry. Sa sandaling iyon, tila gumuho ang lahat. Wala na akong makita na direksyon. Ang aking mga anak, akala ko'y tuluyan nang nawala. Ngunit makalipas ang ilang sandali, may isang mahinang tinig na tumawag. Nanay. Lumingon ako. Nandoon si Aling Sora. Karga ang 2 sanggol. Sa Sol? Mar? Ngumiti si Aling Sora. Hindi sila ang mga batang akala mong nawala, Luna. Pero ang kambal, narito sila. May pagkakataon pa. Ililigtas natin sila. Kakayanin mo. At sa gabing iyon, kahit basag na basag ang aking puso, may munting liwanag na muling sumiklab sa aking dibdib.
Ang mga anak ko, narito pa. May pag-asa pa. Kailangan kong tumindig. Kailangan kong magpatuloy. Mula noon, iisa na lamang ang malinaw sa aking isipan, ang pagsilang ng kambal at ang pangakong ibinulong ko sa kanila. Kakayanin ko ito. Ang mga buwang lumipas ay dumaan na parang mga anino. Mabilis ngunit may iniiwang bakas. Ang ospital ay naging pangalawa kong tahanan. At ang mga doktor at nurse ay unti-unting naging bahagi ng pamilyang tumulong sa akin na maghilom at magpatuloy. Ang kambal, sina Miguel at Maria, ang mga bagong sanggol na inalagaan ni Aling Sora, ay ang aking liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang kanilang ngiti, ang kanilang mga tawa, ay ang gasolina na nagpapatakbo sa aking buhay. Hindi ako nagpadala sa kalungkutan, hindi ako nagkulong sa aking sarili. Alam kong iyon ang gusto ni Celeste, ang makita akong durog. Ngunit hindi ko siya pagbibigyan. Sa tulong ni Gabriel, nagsimula akong muling bumangon. Muli kong kinuha ang pamamahala ng Serrano Holdings. Hindi madali, ngunit ginawa ko. Sa bawat pagpirma ko sa mga dokumento, sa bawat paggawa ko ng desisyon, naaalala ko ang pangako ko sa mga anak ko. Kailangan kong maging malakas, hindi para sa aking sarili, kundi para sa kanila. Ang bulong ko sa sarili ko. Nagtayo ako ng isang foundation para sa mga inang nag-iisa, katulad ko noon, na nawalan ng pag-asa. Ang foundation ay nagbibigay ng tirahan, pagkain, at edukasyon sa mga kababaihan na nasa panganib. Hindi ko kayang ibalik ang buhay ni Sol at Mar, ngunit kaya kong tulungan ng iba na huwag maranasan ang sakit na dinanas ko. Isang gabi, habang nakaupo ako sa aking opisina, nagbabasa ng mga ulat, naramdaman ko ang isang tapik sa aking balikat. Lumingon ako at nakita ko si Gabriel. "Kailangan mong magpahinga, Luna," ang sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Ang dami mo nang ginawa." Ngumiti ako. "Hindi pa ako tapos, Gabriel. Marami pa akong gustong gawin." "Alam ko," ang sagot niya, at iniabot niya sa akin ang isang sobreng may sulat kamay. "Galing kay Aling Sora. May ipinabibigay sa'yo." Kinuha ko ang sobre at binasa ang sulat. "Luna, sa wakas, dumating na rin ang araw na to. Alam kong matagal ka nang naghihintay. Puntahan mo na sila. Nandito sila sa address." Ang puso ko ay biglang tumalon sa aking dibdib. Ngayon na, pagkatapos ng lahat, ito na ang simula. Agad akong nagpunta sa address na ibinigay. Isang simpleng bahay sa probinsya, malayo sa ingay ng syudad. Pumasok ako sa loob. Nakita ko ang dalawang bata na naglalaro sa sahig. Ang kanilang mga mata ay puno ng kagalakan. Ang kanilang mga tawa ay tila musika sa aking pandinig. Lumapit ako sa kanila. Ang kanilang mga muka ay pamilyar. Ang kanilang mga ngiti ay tila pamilyar. "Miguel, Maria," ang mahinang sabi ko. Tumingin sila sa akin at ngumiti. Lumuhod ako at niyakap sila. "Mommy," ang sigaw nila, at niyakap din nila ako. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang buong bagong damdamin. Ito ay hindi lang pag-asa. Ito ay kagalakan. Ito ay pagmamahal. At sa unang pagkakataon, pagkatapos ng mahabang panahon, naramdaman ko na ang kapayapaan. Pagkalipas ng ilang taon, nakatayo ako sa dalampasigan, hawak ang kamay ni na Miguel at Maria. Ang araw ay lumulubog, at ang langit ay nagiging kulay kahel at rosas. Ang hangin ay malambot, at ang amoy ng dagat ay nagbibigay ng kapayapaan sa aking kaluluwa. Lumapit sa amin si Gabriel. "Handa ka na bang magsimula?" ang tanong niya. Tumingin ako sa kanya. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ang mga anak ko, ang aking mga anak, ay naglaro sa buhangin. "Oo," ang sagot ko. "Handa na ako." Kinuha ko ang kamay ni Gabriel, at sa paglubog ng araw naglakad kami. Ang aming mga kamay ay magkakakapit, patungo sa isang bagong simula. Isang simula
na puno ng pag-asa, pagmamahal, at ang pangako ng isang bukas na mas maganda pa. Ang lihim ng basahan ay natapos na. Ngayon, panahon na para sa bagong yugto ng buhay. Nakatayo ako sa harap ng salamin, suot ang isang simpleng puting damit. Sa aking mga kamay, hawak ko ang isang maliit na brush at dahan-dahang nilalagyan ko ng kolorete ang aking mga labi. Nakita ko ang mga marka sa aking mga kamay, mga peklat mula sa paglalaba, pagluluto, at pagtatrabaho sa mga lansangan. Hindi ko tinanggal ang mga ito. Hindi ko nais na itago sila. Ang mga ito ay mga medalyon ng aking pakikipaglaban, mga patunay ng aking kalakasan. Sa aking likuran, narinig ko ang tawanan ni Miguel at Maria at ang mahinang boses ni Gabriel na nagtuturo sa kanila kung paano sumakay ng bisikleta. Ngayon, ang kaligayahan nila ang aking pinakamahalagang kayamanan. Pumasok ako sa balkonahe. Ang araw ay sumisilip na. Nagbibigay liwanag sa buong mundo. Inabutan ko ang kamay ni Gabriel. Maganda ang araw, ang sabi niya. Ang kaniyang mga mata ay naglalaman ng lahat ng pag-ibig sa mundo. Ngumiti ako. Oo, ngayon pa lang ako nagkakaroon ng ganitong araw. Hindi niya ako binigyan ng mamahaling singsing. Sa halip, binigyan niya ako ng isang maliit na halaman. Alagaan natin ito, Luna, ang sabi niya. Sama-sama nating palakihin. Sa aming paglalakad, ang bawat hakbang ay tila musika sa aking pandinig. Naramdaman ko ang kanyang kamay, hindi lamang bilang isang palatandaan ng proteksyon, kundi bilang isang simbolo ng ating pag-ibig. Ako, si Luna Serrano, ang babaeng dating tinitingnan bilang isang basahan, ay muling isinilang. Ako na kayang lumaban. Ako na kayang magmahal. Ako na kayang magsimula. At sa paglubog ng araw habang nakatayo kami sa tabing dagat, kasama ang aking mga anak at si Gabriel, nadama ko na ang aking puso ay nagiging buo. Ito na ang bagong simula.